Hello guys, hello classmate, magandang gabi. Ngayon lang muli tayo nakapag-upload ng video pagkahaba-haba ng araw. Ngayon lang tayo muli nakapag-upload dahil sobrang busy, no? Pagpasensyahan nyo na, no? So, kamusta kayo lahat mga classmate? Kamusta ang buhay may anxiety disorder, no? Ang topic natin ngayon, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago ako dumating sa journey na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pag-aagam-agam din na mga pumapasok sa aking isipan noon, kasagsagan ng aking anxiety disorder. Bago ang lahat, syempre disclaimer muna tayo. Ang aking pong mga itinuturo sa inyo at ibinabahagi about sa anxiety disorder ay aking personal experience lamang po. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, lalo na po hindi po ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder, no? So, yun na nga. Gusto ko lang i-share sa inyo na bago ako dumating sa journey na to na fully recovered na, no, na sinapit ko rin o na-experience ko rin o dinanas ko rin yung mga pinagdaanan nyo na mga pag-aagam-agam, kagaya na lamang ng baka meron na akong tawag dito, mga brain tumor, mga ganyan, yung mga negative thinking, mga pag-aalala. Dinanas din po namin yan. Naranasan ko rin noon ng high blood, kaya itong nararanasan ko kasi grabing bigat po talaga grabing bigat pagdating sa ulo, hindi mo talaga mawari. Kumbaga nandun lahat ng mga pag-aagam-agam sa iyong isipan na baka may malubha kang sakit. Nandun lahat yan, naranasan ko lahat yan dahil habang tumatagal pagdating kay anxiety disorder, parang dumadami yung na-experience ko yung parang nakaka-encounter ako ng mga iba't ibang sintomas Kumbaga, dinanas ko rin yun na feeling ko lalong lumalala yung aking anxiety disorder. Tapos buong akala ko na wala nang pag-asa ako makarecover kasi halos 24/7 yung yung hilo. Nandun na lagi yung bigat ng ulo ko, akala ko hindi na siya matatanggal, hindi na siya mawawala, akala ko hindi na ako babalik sa dati. Pero lahat ng yun guys, mga classmate, lahat ng yun is akala ko lang pala. Again, nakadepende sa'yo yung recovery mo, nakadepende sa'yo yan. Mamimili ka niyan talaga kung gusto mong gumaling, gusto mong makarecover o patuloy mong ipapasakop yung sarili mo sa takot. Yan, mamimili ka niyan sa dalawa. Siyempre, tawag dito, siyempre dun ka sa ang piliin mo dapat dun sa makaka-recover ka, no? Dun dapat nakadepende yan sa'yo yung yung tawag nito, yung recovery mo, nakadepende yan sa'yo kung may panghihinaan ka ng loob o lalakasan yung loob mo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang hihina, no? Kaya napakalaking tulong na lagi mong palakasin yung loob mo sa lahat ng oras, kahit na mahirap sa mahirap, nandyan na tayo mahirap sa umaga pa lang, nandyan na yung mga pag-aagam-agam, yung takot nandyan na. Kumbaga takot talaga nangingibabaw sa umaga pa lang. Kailangan wag yan yung pairalin mo, no? Kailangan na lagi mong lakasan yung loob mo. Kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang malulugmok, lalo kang manghihina. Kaya
Kaya ang in-apply ko yan dati talaga. Talagang sabi ko hindi ako susuko. Nakadepende kasi sa'yo yan yung ano mo, ah, recovery mo. Nakadepende yan sa'yo. Kailangan sa lahat ng oras tapangan mo. Yan, base sa aking experience, kapag pinanghihinaan ako ng loob, no, lalo ako nakakaramdam ng panghihina kapag pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na hindi porket ganyan araw-araw mong nararanasan yan wala nang pag-asa o wala ka ng wala ka ng wala nang humpay yung paghihirap mo, no. So nagkakamali ka. Ako naranasan ko yan noon na kasi yung hilo ko sobrang bigat, talagang 24/7. Pagkagising ko pa lang nandun na yan, nanghihina na ako, kagaya ng mga binabanggit ko sa aking mga vlog, di ba, na pagkagising ko pa lang papasok ako ng trabaho na nanghihina. Kumbaga kapag yun yung iniisip mo talaga na nanghihina ka, kapag iniisip mo talaga yun, lalo kang manghihina. Kailangan talaga sa umaga pa lang talagang nandun na yung lakas ng loob na ipapakita mo, no. Bigyan ko kayo ng tip, no, sa kung ano yung in-apply ko noon sa umaga pa lang. Pagkagising ko pa lang sa umaga, nananalangin na kaagad ako na pagkalooban ako ng tapang at lakas sa buong maghapon. Nagdarasal ako noon sa umaga pa lang pagkagising ko, Panginoon, gabayan niyo po ako sa buong maghapon kong ito. Bigyan niyo po ako ng tapang at lakas sa buong maghapong ito, at huwag paghariin ang takot sa aking puso at isipan. Doon kasi sa time mong pananalangin na yun, sa umaga pa lang pagkagising mo, hindi mo namamalayan kasi pinagkakalooban ka ng mahal na Panginoon ng tapang at lakas. Nang sa ganun naharap mo yung buong maghapon. Ganun lang yan. Syempre yung pagdarasal mo kasi iba talaga yung nagagawa pagdating yung prayer mo, iba yung nagagawa talaga yan. Hindi mo namamalayan sa time mong pananalangin, binibigyan ka, pinagkakalooban ka na mahal ng Panginoon ng tapang at lakas. Syempre kailangan mong patunayan din sa Kanya yan. Hindi sapat yung pananalangin mo, kailangan patunayan mo rin sa Kanya na hindi ka natatakot, no. Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na, Lord, hindi po ako matatakot kasi kasama kita sa buong maghapon kong labang ito. Yan talaga, ang buhay may anxiety disorder. Araw-araw na pakikipaglaban sa takot sa puso't isipan. Kailangan wag yan yung paghariin mo. Ang paghariin mo dapat ay tapang sa buong maghapon. Lagi mong iisipin nun na kasama mo ang mahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ka niya pababayaan. Yun lang lagi. Kahit pagsamasamahin mo yung kahit sabihin natin may knowledge ka ng pagdating kay anxiety disorder, pero nakalimot ka naman kay Lord. Kumbaga winawaglit mo si Lord sa iyong puso't isipan, hindi mo madarama yung 100% na recovery. Kailangan talaga isa isip at isa puso mo si Lord sa lahat ng oras. Yun lang talaga. Kailangan magpakita ka ng tapang sa Kanya kasi yung na-experience mo na yan pagsubok lang sa pananampalataya mo. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo, hindi mo alam na sinusubo ka lang. Kaya kailangan yung pagdarasal mo, tatapatan mo rin ng tapang. Yung tapang na tinutukoy ko, ibig sabihin nun, huwag ka magpapadaig sa takot. Sabihin na natin na ito yung paulit-ulit ko sinasabi, no. Halimbawa, papasok ka ng trabaho, no. Nakaramdam ka ngayon ng mabibigat na sintomas, gustong-gusto mo nang umuwi, no. Gustong-gusto mo na magpahinga, nakaramdam ka ng mabibigat na sintomas, maraming sintomas. Sabihin na natin na kinabahan ka na parang
para kang atakihin, gano'n, nahihilo ka bigla, nahihilo, etc. Sabihin natin gano'n na experience mo, no? Gustong-gusto mo na umuwi. Instead na umuwi ka at magpahinga, ipakita mo kay Lord na kaya mo yun, na hindi ka natatakot. Pakita mo, Lord, na nandito ka lang palagi, na laging gumagabay sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ganun dapat, lakas ng loob. Yun yung sandata mo dyan, lakas ng loob at tiwala ng 100% kay Lord. Yun yan. Pagsubok yan sa pananampalataya mo na kailangan mong patunayan. So, maraming salamat guys sa maikling video na sinubaybayan nyo sa araw na ito. Patuloy nyo suportahan ang ating munting channel. Nang sa ganun, marami pa tayong matutunan. Maraming salamat guys. See you on my next video. Thank you. Salamat. God bless. Hello guys. Hello classmate. Magandang gabi. Ngayon lang muli tayo nakapag-upload ng video pagkahaba-haba ng araw. Ngayon lang tayo muli nakapag-upload dahil sobrang busy, no? Pagpasensyahan nyo na, no? So, kamusta kayo lahat mga classmate? Kamusta ang buhay may anxiety disorder, no? Ang topic natin ngayon, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago ako dumating sa journey na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pag-aagam-agam din na mga pumapasok sa aking isipan noon, kasagsagan ng aking anxiety disorder, no? Bago ang lahat, syempre disclaimer muna tayo. Ang aking pong mga itinuturo sa inyo at ibinabahagi about sa anxiety disorder ay aking personal experience lamang po. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, lalo na po hindi po ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder, no? So, yun na nga. Gusto ko lang i-share sa inyo na bago ako dumating sa journey na to na fully recovered na, no, na sinapit ko rin o na-experience ko rin o dinanas ko rin yung mga pinagdaanan nyo na mga pag-aagam-agam, kagaya na lamang ng baka meron na akong tawag dito, mga brain tumor, mga ganyan, yung mga negative thinking, mga pag-aalala. Dinanas din po namin yan. Naranasan ko rin noon ng high blood, kaya itong nararanasan ko kasi grabing bigat po talaga grabing bigat pagdating sa ulo, hindi mo talaga mawari. Kumbaga nandun lahat ng mga pag-aagam-agam sa iyong isipan na baka may malubha kang sakit. Nandun lahat yan, naranasan ko lahat yan dahil habang tumatagal pagdating kay anxiety disorder, parang dumadami yung na-experience ko yung parang nakaka-encounter ako ng mga iba't ibang sintomas kumbaga dinanas ko rin yun na feeling ko lalong lumalala yung aking anxiety disorder. Tapos buong akala ko na wala nang pag-asa akong makarecover kasi halos 24/7 yung yung hilo. Nandun na lagi yung bigat ng ulo ko. Akala ko hindi na siya matatanggal, hindi na siya mawawala. Akala ko hindi na ako babalik sa dati. Pero lahat ng yun guys, mga classmate, lahat ng yun is akala ko lang pala. Again, nakadepende sa'yo yung recovery mo. Nakadepende sa'yo yan. Mamimili ka niyan talaga kung gusto mong gumaling, gusto mong makarecover o patuloy mong ipapasakop yung sarili mo sa takot. Yan, mamimili ka niyan sa dalawa. Siyempre tawag dito,
Siyempre dun ka sa, ah, dun ka ang piliin mo dapat, dun sa makaka-recover ka 'no. Dun dapat nakadepende yan sa'yo, yung ano mo, yung tawag nito, yung recovery mo nakadepende yan sa'yo kung, may panghihinaan ka ng loob o lalakasan yung loob mo. Kapag pinanghinaan ka ng loob lalo kang hihina 'no, kaya napakalaking tulong na lagi mong palakasin yung loob mo sa lahat ng oras kahit na, mahirap sa mahirap nandiyan na tayo, Mahirap sa umaga pa lang nandiyan na yung mga, pag-aagam-agam, yung takot nandiyan na, kumbaga takot talaga nangingibabaw sa umaga pa lang. Kailangan wag yan yung pairalin mo 'no, kailangan na lagi mong lakasan yung loob mo. Kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang malulugmok, lalo kang manghihina. Kaya ang in-apply ko yan dati talaga. Talagang sabi ko hindi ako susuko. Nakadepende kasi sa'yo yan yung ano mo, recovery mo, nakadepende yan sa'yo. Kailangan sa lahat ng oras tapangan mo. Base sa aking experience, kapag pinanghihinaan ako ng loob 'no, lalo akong nakakaramdam ng panghihina kapag pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na, hindi porket ganyan araw-araw mong nararanasan yan, wala ng, pag-asa o wala ka ng, wala ka ng, wala ng humpay yung paghihirap mo 'no. So nagkakamali ka. Ako naranasan ko yan noon na kasi yung hilo ko sobrang bigat, talagang 24/7. Pagkagising ko pa lang nandun na yan, nanghihina na ako. Kagaya ng mga binabanggit ko sa aking mga vlog, 'di ba? Na pagkagising ko pa lang, papasok ako ng trabaho na nanghihina. Kumbaga kapag yun yung iniisip mo talaga na nanghihina ka, kapag iniisip mo talaga yun, lalo kang manghihina. Kailangan talaga sa umaga pa lang talagang nandun na yung, lakas ng loob na ipapakita mo 'no. Bigyan ko kayo ng tip 'no, sa kung ano yung in-apply ko noon sa umaga pa lang. Pagkagising ko pa lang sa umaga, nananalangin na kaagad ako na, pagkalooban ako ng tapang at lakas sa buong maghapon. Nagdarasal ako noon sa umaga pa lang pagkagising ko, Panginoon, gabayan niyo po ako sa buong maghapon kong ito. Bigyan niyo po ako ng tapang at lakas sa buong maghapong ito. At huwag, paghariin ang takot sa aking puso't isipan. Doon kasi sa taimtim mong pananalangin na yun, sa umaga pa lang pagkagising mo, hindi mo namamalayan kasi pinagkakalooban ka ng mahal na Panginoon ng tapang at lakas. Nang sa ganun nahaharap mo yung buong maghapon. Ganun lang yan. Syempre, yung pagdarasal mo kasi, iba talaga yung nagagawa Pagdating yung prayer mo, iba yung nagagawa talaga niyan. Hindi mo namamalayan sa taimtim mong pananalangin. Binibigyan ka, pinagkakalooban ka ng mahal ng Panginoon ng tapang at lakas. Syempre, kailangan mong patunayan din sa Kanya yan. Hindi sapat yung pananalangin mo. Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na hindi ka natatakot, no? Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na, Lord, hindi po ako matatakot kasi kasama kita sa buong maghapon kong labang ito. Yan talaga, ang buhay may anxiety disorder. Araw-araw na pakikipaglaban sa, takot sa puso't isipan. Kailangan wag yan yung paghariin mo. Ang paghariin mo dapat ay tapang sa buong maghapon. Lagi mong iisipin na kasama mo ang mahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ka niya pababayaan. Yun lang lagi. Kahit pag samasamahin mo yung
Kahit sabihin natin may knowledge ka ng pagdating kay anxiety disorder, pero nakalimot ka naman kay Lord. Kumbaga winawaglit mo si Lord sa iyong puso't isipan, hindi mo madarama yung 100% na recovery. Kailangan talaga isa-isip at isa puso mo si Lord sa lahat ng oras. Yun lang talaga. Kailangan magpakita ka ng tapang sa Kanya, kasi yung na-experience mo na yan, pagsubok lang sa pananampalataya mo. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo, hindi mo alam na sinusubo ka lang. Kaya kailangan yung pagdaralan mo, tatapatan mo rin ng tapang. Yung tapang na tinutukoy ko, ibig sabihin nun, huwag ka magpapadaig sa takot. Sabihin na natin na ito yung paulit-ulit ko sinasabi, no? Halimbawa, papasok ka ng trabaho, no? Nakaramdam ka ngayon ng mabibigat na sintomas, gustong-gusto mo nang umuwi, no? Gustong-gusto mo na magpahinga, nakaramdam ka ng mabibigat na sintomas, maraming sintomas. Sabihin na natin na kinabahan ka, na parang atakihin, ganun, nahihilo ka bigla, etc. Sabihin natin ganun na experience mo, no? Gustong-gusto mo nang umuwi. Instead na umuwi ka at magpahinga, ipakita mo kay Lord na kaya mo yun, na hindi ka natatakot. Pakita mo, Lord, na nandito ka lang palagi, na laging gumagabay sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ganun dapat, lakas ng loob. Yun yung sandata mo dyan, lakas ng loob at tiwala ng 100% kay Lord. Yun yan. Pagsubok yan sa pananampalataya mo na kailangan mong patunayan. So, maraming salamat guys sa maikling video na sinubaybayan nyo sa araw na ito. Patuloy nyo suportahan ang ating munting channel. Nang sa ganun, marami pa tayong matutunan. Maraming salamat guys. See you on my next video. Thank you. Salamat. God bless. Hello guys, hello classmate, magandang gabi. Ngayon lang muli tayo nakapag-upload ng video pagkahaba-haba ng araw. Ngayon lang tayo muli nakapag-upload dahil sobrang busy, no? Pagpasensyahan nyo na, no? So, kamusta kayo lahat mga classmate? Kamusta ang buhay may anxiety disorder, no? Ang topic natin ngayon, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago ako dumating sa journey na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pag-aagam-agam din na mga pumapasok sa aking isipan noon, kasagsagan ng aking anxiety disorder, no? Bago ang lahat, syempre disclaimer muna tayo. Ang aking pong mga itinuturo sa inyo at ibinabahagi about sa anxiety disorder ay aking personal experience lamang po. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, lalo na po hindi po ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder, no? So, yun na nga. Gusto ko lang i-share sa inyo na bago ako dumating sa journey na to na fully recovered na, no? Na sinapit ko rin o na-experience ko rin o dinanas ko rin yung mga pinagdaanan nyo na mga pag-aagam-agam, kagaya na lamang ng baka meron na akong tawag dito, mga brain tumor, mga ganyan, yung mga negative thinking, mga pag-aalala. Dinanas din po namin yan. Naranasan ko rin noon ng high blood, kaya itong nararanasan ko, kasi grabing bigat po talaga grabing bigat pagdating sa ulo, hindi mo talaga mawari. Kumbaga nandun lahat ng mga pag-aagam-agam sa iyong isipan na baka may malubha kang sakit. Nandun lahat yan, naranasan ko lahat yan dahil habang tumatagal pagdating kay anxiety disorder, parang dumadami yung na-experience ko yung parang
nakaka-encounter ako ng mga iba't ibang sintomas eh. Kumbaga, dinanas ko rin yun na feeling ko lalong lumalala yung aking anxiety disorder. Tapos, ah, buong akala ko na wala nang pag-asa ako makarecover kasi halos 24/7 yung ano ko eh, yung hilo. Nandun na lagi yung bigat ng ulo ko, akala ko hindi na siya matatanggal, hindi na siya mawawala, akala ko hindi na ako babalik sa dati. Pero lahat ng yun guys, mga classmate, lahat ng yun is akala ko lang pala. Again, nakadepende sa'yo yung recovery mo, nakadepende sa'yo yan. Mamimili ka niyan talaga kung gusto mong gumaling, gusto mong makarecover o patuloy mong ipapasakop yung sarili mo sa takot. Yan, mamimili ka dyan sa dalawa. Syempre, tawag dito, syempre dun ka sa ang piliin mo dapat dun sa makaka-recover ka, no? Dun dapat nakadepende yan sa'yo yung ano mo, yung tawag dito, yung recovery mo, nakadepende yan sa'yo kung may panghihinaan ka ng loob o lalakasan yung loob mo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang hihina, no? Kaya napakalaking tulong na lagi mong palakasin yung loob mo sa lahat ng oras, kahit na mahirap sa mahirap, nandyan na tayo eh. Mahirap sa umaga pa lang, nandyan na yung mga pag-aagam-agam, yung takot nandyan na. Kumbaga takot talaga nangingibabaw sa umaga pa lang. Kailangan wag yan yung pairalin mo, no? Kailangan na lagi mong lakasan yung loob mo. Kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang malulugmok, lalo kang manghihina. Kaya ang in-apply ko yan dati talaga. Talagang sabi ko, hindi ako susuko. Nakadepende kasi sa yan yung ano mo, recovery mo, nakadepende yan sa'yo. Kailangan sa lahat ng oras tapangan mo. Base sa aking experience, kapag pinanghihinaan ako ng loob, no, lalo ako nakakaramdam ng panghihina kapag pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na hindi porket ganyan araw-araw mong nararanasan yan wala nang pag-asa o wala ka nang humpay yung paghihirap mo, no? So nagkakamali ka. Ako naranasan ko yan noon, na kasi yung hilo ko sobrang bigat, talagang 24/7. Pagkagising ko pa lang nandun na yan, nanghihina na ako, kagaya ng mga binabanggit ko sa aking mga vlog, di ba, na pagkagising ko pa lang, papasok ako ng trabaho na nanghihina. Kumbaga kapag yun yung iniisip mo talaga na nanghihina ka, kapag iniisip mo talaga yun, lalo kang manghihina. Kailangan talaga sa umaga pa lang talagang nandun na yung lakas ng loob na ipapakita mo, no? Bigyan ko kayo ng tip, no, sa kung ano in-apply ko noon sa umaga pa lang. Pagkagising ko pa lang sa umaga, nananalangin na kagad ako na pagkalooban ako ng tapang at lakas sa buong maghapon. Nagdarasal ako noon sa umaga pa lang pagkagising ko, Panginoon, gabayan niyo po ako sa buong maghapon kong ito. Bigyan niyo po ako ng tapang at lakas sa buong maghapong ito, at huwag paghariin ang takot sa aking puso at isipan. Doon kasi sa time mong pananalangin na yun, sa umaga pa lang pagkagising mo, hindi mo namamalayan kasi pinagkakalooban ka ng mahal na Panginoon ng tapang at lakas. Nang sa ganun naharap mo yung buong maghapon. Ganun lang yan. Syempre yung pagdarasal mo kasi iba talaga yung nagagawa
pagdating yung prayer mo, iba yung nagagawa talaga niyan. Hindi mo namamalayan sa taimtim mong pananalangin, binibigyan ka, pinagkakalooban ka na mahal ng Panginoon ng tapang at lakas. Siyempre, kailangan mong patunayan din sa Kanya yan. Hindi sapat yung pananalangin mo. Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na hindi ka natatakot, no? Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na, Lord, hindi po ako matatakot kasi kasama kita sa buong maghapon kong labang ito. Yan talaga, ang buhay may anxiety disorder. Araw-araw na pakikipaglaban sa takot sa puso't isipan. Kailangan wag yan yung paghariin mo. Ang paghariin mo dapat ay tapang sa buong maghapon. Lagi mong iisipin na kasama mo ang mahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ka niya pababayaan. Yun lang lagi. Kahit pagsamasamahin mo yung kahit sabihin natin may knowledge ka ng pagdating kay anxiety disorder, pero nakalimot ka naman kay Lord. Kumbaga winawaglit mo si Lord sa iyong puso't isipan, hindi mo madarama yung 100% na recovery. Kailangan talaga isa-isip at isa puso mo si Lord sa lahat ng oras. Yun lang talaga. Kailangan magpakita ka ng tapang sa Kanya, kasi yung na-experience mo na yan, pagsubok lang sa pananampalataya mo. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo, hindi mo alam na sinusubo ka lang. Kaya kailangan yung pagdarasal mo, tatapatan mo rin ng tapang. Yung tapang na tinutukoy ko, ibig sabihin nun, huwag ka magpapadaig sa takot. Sabihin na natin na ito yung paulit-ulit ko sinasabi, no? Halimbawa, papasok ka ng trabaho, no? Nakaramdam ka ngayon ng mabibigat na sintomas, gustong-gusto mo nang umuwi, no? Gustong-gusto mo na magpahinga, nakaramdam ka ng mabibigat na sintomas, maraming sintomas. Sabihin na natin na kinabahan ka na parang atakihin, ganun, nahihilo ka bigla, etc. Sabihin natin ganun na experience mo, no? Gustong-gusto mo na umuwi. Instead na umuwi ka at magpahinga, ipakita mo kay Lord na kaya mo yun, na hindi ka natatakot. Pakita mo, Lord, na nandito ka lang palagi, na laging gumagabay sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ganun dapat, lakas ng loob. Yun yung sandata mo dyan, lakas ng loob at tiwala ng 100% kay Lord. Yun yan. Pagsubok yan sa pananampalataya mo na kailangan mong patunayan. So, maraming salamat guys sa maikling video na sinubaybayan nyo sa araw na ito. Patuloy nyo suportahan ang ating munting channel. Nang sa ganun, marami pa tayong matutunan. Maraming salamat guys. See you on my next video. Thank you. Salamat. God bless. Hello guys. Hello classmate. Magandang gabi. Ngayon lang muli tayo nakapag-upload ng video pagkahaba-haba ng araw. Ngayon lang tayo muli nakapag-upload dahil sobrang busy, no? Pagpasensyahan nyo na, no? So, kamusta kayo lahat mga classmate? Kamusta ang buhay may anxiety disorder, no? Ang topic natin ngayon, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago ako dumating sa journey na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pag-aagam-agam din na mga pumapasok sa aking isipan noon, kasagsagan ng aking anxiety disorder, no? Bago ang lahat, syempre disclaimer muna tayo. Ang aking pong mga itinuturo sa inyo at ibinabahagi about sa anxiety disorder ay aking personal experience lamang po. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, lalo na po hindi po ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder, no? So, yun na nga. Gusto ko lang i-share sa inyo na bago ako dumating sa journey na to na
fully recovered na ano, na sinapit ko rin o na-experience ko rin o dinanas ko rin yung mga pinagdaanan nyo na mga pag-aagam-agam, kagaya na lamang ng baka meron na akong tawag dito, mga brain tumor, mga ganyan, yung mga negative thinking, mga pag-aalala. Dinanas din po namin yan. Naranasan ko rin noon ng high blood, kaya itong nararanasan ko kasi grabing bigat po talaga grabing bigat pagdating sa ulo, hindi mo talaga mawari. Kumbaga nandun lahat ng mga pag-aagam-agam sa iyong isipan na baka may malubha kang sakit. Nandun lahat yan, naranasan ko lahat yan dahil habang tumatagal pagdating kay anxiety disorder, parang dumadami yung na-experience ko yung parang nakaka-encounter ako ng mga iba't ibang sintomas kumbaga dinanas ko rin yun na feeling ko lalong lumalala yung aking anxiety disorder. Tapos buong akala ko na wala nang pag-asa ako makarecover kasi halos 24/7 yung yung hilo. Nandun na lagi yung bigat ng ulo ko, akala ko hindi na siya matatanggal, hindi na siya mawawala, akala ko hindi na ako babalik sa dati. Pero lahat ng yun guys, mga classmate, lahat ng yun is akala ko lang pala. Again, nakadepende sa'yo yung recovery mo, nakadepende sa'yo yan. Mamimili ka niyan talaga kung gusto mong gumaling, gusto mong makarecover o patuloy mong ipapasakop yung sarili mo sa takot. Yan, mamimili ka niyan sa dalawa. Syempre tawag dito, syempre dun ka sa ang piliin mo dapat dun sa makaka-recover ka, dun dapat nakadepende yan sa'yo yung mo, yung tawag dito, yung recovery mo, nakadepende yan sa'yo kung may panghihinaan ka ng loob o lalakasan yung loob mo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang hihina, kaya napakalaking tulong na lagi mong palakasin yung loob mo sa lahat ng oras, kahit na mahirap sa mahirap, nandyan na tayo mahirap sa umaga pa lang, nandyan na yung mga pag-aagam-agam, yung takot nandyan na. Kumbaga takot talaga nangingibabaw sa umaga pa lang. Kailangan wag yan yung pairalin mo, kailangan na lagi mong lakasan yung loob mo. Kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang malulugmok, lalo kang manghihina. Kaya ang in-apply ko yan dati talaga. Talagang sabi ko, hindi ako susuko. Nakadepende kasi sa yan yung mo, recovery mo, nakadepende yan sa'yo. Kailangan sa lahat ng oras tapangan mo. Base sa aking experience, kapag pinanghihinaan ako ng loob, lalo ako nakakaramdam ng panghihina kapag pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na hindi porket ganyan araw-araw mong nararanasan yan wala nang pag-asa o wala ka nang humpay yung paghihirap mo, so nagkakamali ka. Ako naranasan ko yan noon na kasi yung hilo ko sobrang bigat, talagang 24/7. Pagkagising ko pa lang nandun na yan, nanghihina na ako, kagaya ng mga binabanggit ko sa aking mga vlog, di ba, na pagkagising ko pa lang, papasok ako ng trabaho na nanghihina.
Kumbaga kapag yun yung iniisip mo talaga na nanghihina ka, kapag iniisip mo talaga yun, lalo kang manghihina. Kailangan talaga sa umaga pa lang talagang nandun na yung lakas ng loob na ipapakita mo, no? Bigyan ko kayo ng tip, no, sa kung ano yung in-apply ko noon sa umaga pa lang. Pagkagising ko pa lang sa umaga, nananalangin na kaagad ako na pagkalooban ako ng tapang at lakas sa buong maghapon. Nagdarasal ako noon sa umaga pa lang pagkagising ko, Panginoon, gabayan niyo po ako sa buong maghapon kong ito. Bigyan niyo po ako ng tapang at lakas sa buong maghapong ito, at huwag paghariin ang takot sa aking puso at isipan. Doon kasi sa taimtim mong pananalangin na yun, sa umaga pa lang pagkagising mo, hindi mo namamalayan kasi pinagkakalooban ka ng mahal na Panginoon ng tapang at lakas. Nang sa ganun naharap mo yung buong maghapon. Ganun lang yan. Syempre, yung pagdarasal mo kasi, iba talaga yung nagagawa pagdating yung prayer mo, iba yung nagagawa talaga yan. Hindi mo namamalayan sa taimtim mong pananalangin, binibigyan ka, pinagkakalooban ka na mahal ng Panginoon ng tapang at lakas. Syempre, kailangan mong patunayan din sa Kanya yan. Hindi sapat yung pananalangin mo. Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na hindi ka natatakot, no? Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na, Lord, hindi po ako matatakot kasi kasama kita sa buong maghapon kong labang ito. Yan talaga, may ang buhay may anxiety disorder. Araw-araw na pakikipaglaban sa takot sa puso't isipan. Kailangan wag yan yung paghariin mo. Ang paghariin mo dapat ay tapang sa buong maghapon. Lagi mong iisipin na kasama mo ang mahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ka niya pababayaan. Yun lang lagi. Kahit pagsamasamahin mo yung kahit sabihin natin may knowledge ka ng pagdating kay anxiety disorder, pero nakalimot ka naman kay Lord. Kumbaga winawaglit mo si Lord sa iyong puso't isipan, hindi mo madarama yung 100% na recovery. Kailangan talaga isa isip at isa puso mo si Lord sa lahat ng oras. Yun lang talaga. Kailangan magpakita ka ng tapang sa Kanya kasi yung na-experience mo na yan pagsubok lang sa pananampalataya mo. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo, hindi mo alam na sinusubo ka lang. Kaya kailangan yung pagdarasal mo, tatapatan mo rin tapang. Yung tapang na tinutukoy ko, ibig sabihin nun, huwag ka magpapadaig sa takot. Sabihin na natin na ito yung paulit-ulit ko sinasabi, no? Halimbawa, papasok ka ng trabaho, no? Nakaramdam ka ngayon ng mabibigat na sintomas, gustong-gusto mo nang umuwi, no? Gustong-gusto mo na magpahinga, nakaramdam ka ng mabibigat na sintomas, maraming sintomas. Sabihin na natin na kinabahan ka na parang atakihin, ganun, nahihilo ka bigla, etc. Sabihin natin ganun na experience mo, no? Gustong-gusto mo nang umuwi. Instead na umuwi ka at magpahinga, ipakita mo kay Lord na kaya mo yun, na hindi ka natatakot. Pakita mo, Lord, na nandito ka lang palagi, na laging gumagabay sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ganun dapat, lakas ng loob. Yun yung sandata mo dyan, lakas ng loob at tiwala ng 100% kay Lord. Yun yan. Pagsubok yan sa pananampalataya mo na kailangan mong patunayan. So, maraming salamat guys sa maikling video na sinubaybayan nyo sa araw na ito. Patuloy nyo suportahan ang ating munting channel. Nang sa ganun, marami pa tayong matutunan. Maraming salamat guys. See you on my next video. Thank you. Salamat. God bless. Hello guys. Hello classmate. Magandang gabi. Ngayon lang muli tayo nakapag-upload ng video
pagkahaba-haba ng araw. Ngayon lang tayo muli nakapag-upload dahil sobrang busy, no, pagpasensyahan nyo na, no. So kamusta kayo lahat mga classmate? Kamusta ang buhay may anxiety disorder, no? Ang topic natin ngayon, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago ako dumating sa journey na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pag-aagam-agam din na mga pumapasok sa aking isipan noon, kasagsagan ng aking anxiety disorder, no. Bago ang lahat, syempre disclaimer muna tayo. Ang aking pong mga itinuturo sa inyo at ibinabahagi about sa anxiety disorder ay aking personal experience lamang po. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, lalo na po hindi po ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder, no? So yun na nga, gusto ko lang i-share sa inyo na bago ako dumating sa journey na to na fully recovered na, no, na sinapit ko rin o na-experience ko rin o dinanas ko rin yung mga pinagdaanan nyo na mga pag-aagam-agam, kagaya na lamang ng baka meron na akong tawag dito, mga brain tumor, mga ganyan, yung mga negative thinking, mga pag-aalala. Dinanas din po namin yan. Naranasan ko rin noon ng high blood, kaya itong nararanasan ko kasi grabing bigat po talaga grabing bigat pagdating sa ulo, hindi mo talaga mawari. Kumbaga nandun lahat ng mga pag-aagam-agam sa iyong isipan na baka may malubha kang sakit. Nandun lahat yan, naranasan ko lahat yan dahil habang tumatagal pagdating kay anxiety disorder, parang dumadami yung na-experience ko yung parang nakaka-encounter ako ng mga iba't ibang sintomas Kumbaga dinanas ko rin yun na feeling ko lalong lumalala yung aking anxiety disorder. Tapos buong akala ko na wala nang pag-asa ako makarecover kasi halos 24/7 yung yung hilo. Nandun na lagi yung bigat ng ulo ko, akala ko hindi na siya matatanggal, hindi na siya mawawala, akala ko hindi na ako babalik sa dati. Pero lahat ng yun, guys, mga classmate, lahat ng yun is akala ko lang pala. Again, nakadepende sa'yo yung recovery mo, nakadepende sa'yo yan. Mamimili ka niyan talaga kung gusto mong gumaling, gusto mong makarecover o patuloy mong ipapasakop yung sarili mo sa takot. Yan, mamimili ka niyan sa dalawa. Syempre, tawag dito, syempre dun ka sa ang piliin mo dapat dun sa makaka-recover ka, no? Dun dapat nakadepende yan sa'yo yung mo, yung tawag dito, yung recovery mo, nakadepende yan sa'yo kung may panghihinaan ka ng loob o lalakasan yung loob mo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang hihina, no? Kaya napakalaking tulong na lagi mong palakasin yung loob mo sa lahat ng oras, kahit na mahirap sa mahirap, nandyan na tayo mahirap sa umaga pa lang, nandyan na yung mga pag-aagam-agam, yung takot nandyan na. Kumbaga takot talaga nangingibabaw sa umaga pa lang. Kailangan wag yan yung pairalin mo, no? Kailangan na lagi mong lakasan yung loob mo. Kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang malulugmok, lalo kang manghihina. Kaya ang in-apply ko yan dati talaga. Talagang sabi ko, hindi ako susuko. Nakadepende kasi sa yan yung mo,
recovery mo, nakadepende yan sa'yo. Kailangan sa lahat ng oras, tapangan mo. Yan, base sa aking experience, kapag pinanghihinaan ako ng loob, no, lalo ako nakakaramdam ng panghihina kapag pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na hindi porket ganyan araw-araw mong nararanasan yan eh wala nang pag-asa o wala ka ng wala nang humpay yung paghihirap mo, no. So nagkakamali ka. Ako naranasan ko yan noon na kasi yung hilo ko sobrang bigat, talagang 24/7. Pagkagising ko pa lang nandun na yan, nanghihina na ako, kagaya ng mga binabanggit ko sa aking mga vlog, di ba, na pagkagising ko pa lang papasok ako ng trabaho na nanghihina. Kumbaga kapag yun yung iniisip mo talaga na nanghihina ka, kapag iniisip mo talaga yun, lalo kang manghihina. Kailangan talaga sa umaga pa lang talagang nandun na yung lakas ng loob na ipapakita mo, no. Bigyan ko kayo ng tip, no, sa kung ano yung in-apply ko noon sa umaga pa lang. Pagkagising ko pa lang sa umaga, nananalangin na agad ako na pagkalooban ako ng tapang at lakas sa buong maghapon. Nagdarasal ako noon sa umaga pa lang pagkagising ko, Panginoon, gabayan niyo po ako sa buong maghapon kong ito. Bigyan niyo po ako ng tapang at lakas sa buong maghapong ito. At huwag paghariin ang takot sa aking puso at isipan. Doon kasi sa time mong pananalangin na yun, sa umaga pa lang pagkagising mo, hindi mo namamalayan kasi pinagkakalooban ka ng mahal na Panginoon ng tapang at lakas. Nang sa ganun naharap mo yung buong maghapon. Ganun lang yan. Syempre, yung pagdarasal mo kasi iba talaga yung nagagawa pagdating yung prayer mo, iba yung nagagawa talaga yan. Hindi mo namamalayan sa time mong pananalangin, binibigyan ka, pinagkakalooban ka na mahal ng Panginoon ng tapang at lakas. Syempre, kailangan mong patunayan din sa Kanya yan. Hindi sapat yung pananalangin mo. Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na hindi ka natatakot, no. Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na, Lord, hindi po ako matatakot kasi kasama kita sa buong maghapon kong labang ito. Yan talaga, ang buhay may anxiety disorder. Araw-araw na pakikipaglaban sa takot sa puso't isipan. Kailangan wag yan yung paghariin mo. Ang paghariin mo dapat ay tapang sa buong maghapon. Lagi mong iisipin na kasama mo ang mahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ka niya pababayaan. Yun lang lagi. Kahit pagsamasamahin mo yung kahit sabihin natin may knowledge ka na pagdating kay anxiety disorder, pero nakalimot ka naman kay Lord. Kumbaga winawaglit mo si Lord sa iyong puso't isipan, hindi mo madarama yung 100% na recovery. Kailangan talaga isa-isip at isa puso mo si Lord sa lahat ng oras. Yun lang talaga. Kailangan magpakita ka ng tapang sa Kanya kasi yung na-experience mo na yan pagsubok lang sa pananampalataya mo. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo, hindi mo alam na sinusubo ka lang. Kaya kailangan yung pagdarasal mo, tatapatan mo rin ng tapang. Yung tapang na tinutukoy ko, ibig sabihin nun, huwag ka magpapadaig sa takot. Sabihin na natin na ito yung paulit-ulit ko sinasabi, no. Halimbawa, papasok ka ng trabaho, no. Nakaramdam ka ngayon ng mabibigat na sintomas, gustong-gusto mo nang umuwi, no. Gustong-gusto mo na magpahinga, nakaramdam ka ng mabibigat na sintomas, maraming sintomas. Sabihin na natin na kinabahan ka na parang atakihin, ganun, nahihilo ka bigla, etc.
sabihin natin gano'n na experience mo, no? Yung, gustong gusto mo na umuwi, instead na umuwi ka at magpahinga, ipakita mo kay Lord na kaya mo yun, na hindi ka natatakot. Pakita mo, Lord, na nandito ka lang palagi, na laging gumagabay sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ganun dapat, lakas ng loob. Yun yung sandata mo dyan, lakas ng loob at tiwala ng 100% kay Lord. Yun yan. Pagsubok yan sa pananampalataya mo na kailangan mong patunayan. So, maraming salamat guys sa maikling video na sinubaybayan nyo sa araw na ito. Patuloy nyo suportahan ang ating munting channel. Nang sa ganun, marami pa tayong matutunan. Maraming salamat guys. See you on my next video. Thank you. Salamat. God bless. Hello guys. Hello classmate. Magandang gabi. Ngayon lang muli tayo nakapag-upload ng video pagkahaba-haba ng araw. Ngayon lang tayo muli nakapag-upload dahil sobrang busy, no? Pagpasensyahan nyo na, no? So, kamusta kayo lahat mga classmate? Kamusta ang buhay may anxiety disorder, no? Ang topic natin ngayon, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bago ako dumating sa journey na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pag-aagam-agam din na mga pumapasok sa aking isipan noon, kasagsagan ng aking anxiety disorder, no? Bago ang lahat, syempre disclaimer muna tayo. Ang aking pong mga itinuturo sa inyo at ibinabahagi about sa anxiety disorder ay aking personal experience lamang po. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, lalo na po hindi po ako doktor. Ito ay base lamang po sa aking personal experience dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder, no? So, yun na nga. Gusto ko lang i-share sa inyo na bago ako dumating sa journey na to na fully recovered na, no, na sinapit ko rin o na-experience ko rin o dinanas ko rin yung mga pinagdaanan nyo na mga pag-aagam-agam, kagaya na lamang ng baka meron na akong tawag dito, mga brain tumor, mga ganyan, yung mga negative thinking, mga pag-aalala. Dinanas din po namin yan. Naranasan ko rin noon ng high blood, kaya itong nararanasan ko kasi grabing bigat po talaga grabing bigat pagdating sa ulo, hindi mo talaga mawari. Kumbaga nandun lahat ng mga pag-aagam-agam sa iyong isipan na baka may malubha kang sakit. Nandun lahat yan, naranasan ko lahat yan dahil habang tumatagal pagdating kay anxiety disorder, parang dumadami yung na-experience ko yung parang nakaka-encounter ako ng mga iba't ibang sintomas kumbaga dinanas ko rin yun na feeling ko lalong lumalala yung aking anxiety disorder. Tapos buong akala ko na wala nang pag-asa ako makarecover kasi halos 24/7 yung yung hilo. Nandun na lagi yung bigat ng ulo ko, akala ko hindi na siya matatanggal, hindi na siya mawawala, akala ko hindi na ako babalik sa dati. Pero lahat ng yun guys, mga classmate, lahat ng yun is akala ko lang pala. Again, nakadepende sa'yo yung recovery mo, nakadepende sa'yo yan. Mamimili ka yan talaga kung gusto mong gumaling, gusto mong makarecover o patuloy mong ipapasakop yung sarili mo sa takot. Yan, mamimili ka yan sa dalawa. Siyempre, tawag dito, siyempre dun
dun ka ang piliin mo dapat dun sa makaka-recover ka, no? Dun dapat nakadepende yan sa'yo. Yung ano mo, yung tawag nito, yung recovery mo nakadepende yan sa'yo kung may panghihinaan ka ng loob o lalakasan yung loob mo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang hihina, no? Kaya napakalaking tulong na lagi mong palakasin yung loob mo sa lahat ng oras. Kahit na mahirap sa mahirap, nandyan na tayo mahirap sa umaga pa lang, nandyan na yung mga pag-aagam-agam, yung takot nandyan na. Kumbaga takot talaga nangingibabaw sa umaga pa lang. Kailangan huwag yan yung pairalin mo, no? Kailangan na lagi mong lakasan yung loob mo. Kasi kapag pinanghinaan ka ng loob, lalo kang malulugmok, lalo kang manghihina. Kaya ang in-apply ko yan dati talaga. Talagang sabi ko, hindi ako susuko. Nakadepende kasi sa yan yung ano mo, recovery mo. Nakadepende yan sa'yo. Kailangan sa lahat ng oras, tapangan mo. Base sa aking experience, kapag pinanghihinaan ako ng loob, no, lalo ako nakakaramdam ng panghihina kapag pinanghihinaan tayo ng loob. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo na hindi porket ganyan araw-araw mong nararanasan yan wala nang pag-asa o wala ka nang humpay yung paghihirap mo, no? So nagkakamali ka. Ako naranasan ko yan noon na kasi yung hilo ko sobrang bigat, talagang 24/7. Pagkagising ko pa lang nandun na yan, nanghihina na ako, kagaya ng mga binabanggit ko sa aking mga vlog, di ba, na pagkagising ko pa lang papasok ako ng trabaho na nanghihina. Kumbaga kapag yun yung iniisip mo talaga na nanghihina ka, kapag iniisip mo talaga yun, lalo kang manghihina. Kailangan talaga sa umaga pa lang talagang nandun na yung lakas ng loob na ipapakita mo, no? Bigyan ko kayo ng tip, no, sa kung ano in-apply ko noon sa umaga pa lang. Pagkagising ko pa lang sa umaga, nananalangin na agad ako na pagkalooban ako ng tapang at lakas sa buong maghapon. Nagdarasal ako noon sa umaga pa lang pagkagising ko, Panginoon, gabayan niyo po ako sa buong maghapon kong ito. Bigyan niyo po ako ng tapang at lakas sa buong maghapong ito, at huwag paghariin ang takot sa aking puso at isipan. Doon kasi sa time mong pananalangin na yun, sa umaga pa lang pagkagising mo, hindi mo namamalayan kasi pinagkakalooban ka ng mahal na Panginoon ng tapang at lakas. Nang sa ganun naharap mo yung buong maghapon. Ganun lang yan. Syempre yung pagdarasal mo kasi iba talaga yung nagagawa pagdating yung prayer mo, iba yung nagagawa talaga yan. Hindi mo namamalayan sa time mong pananalangin, binibigyan ka, pinagkakalooban ka na mahal ng Panginoon ng tapang at lakas. Syempre kailangan mong patunayan din sa Kanya yan. Hindi sapat yung pananalangin mo, kailangan patunayan mo rin sa Kanya na hindi ka natatakot, no? Kailangan patunayan mo rin sa Kanya na, Lord, hindi po ako matatakot kasi kasama kita sa buong maghapon kong labang ito. Yan talaga, ang buhay may anxiety disorder. Araw-araw na pakikipaglaban sa takot sa puso't isipan. Kailangan wag yan yung paghariin mo. Ang paghariin mo dapat ay tapang sa buong maghapon. Lagi mong iisipin na kasama mo ang mahal ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi ka niya pababayaan. Yun lang lagi. Kahit pagsamasamahin mo yung kahit sabihin natin may knowledge ka ng pagdating kay anxiety disorder,
pero nakalimot ka naman kay Lord. Kumbaga winawaglit mo si Lord sa iyong puso't isipan, hindi mo madarama yung 100% na recovery. Kailangan talaga isa isip at isa puso mo si Lord sa lahat ng oras. Yun lang talaga. Kailangan magpakita ka ng tapang sa Kanya, kasi yung na-experience mo na yan, pagsubok lang sa pananampalataya mo. Kung hanggang saan yung pananampalataya mo, hindi mo alam na sinusubo ka lang. Kaya kailangan yung pagdarasal mo, tatapatan mo rin ng tapang. Yung tapang na tinutukoy ko, ibig sabihin nun, huwag ka magpapadaig sa takot. Sabihin na natin na ito yung paulit-ulit ko sinasabi, no? Halimbawa, papasok ka ng trabaho, no? Nakaramdam ka ngayon ng mabibigat na sintomas, gustong-gusto mo nang umuwi, no? Gustong-gusto mo na magpahinga, nakaramdam ka ng mabibigat na sintomas, maraming sintomas. Sabihin na natin na kinabahan ka na parang atakihin, ganun, nahihilo ka bigla, etc. Sabihin natin ganun na experience mo, no? Gustong-gusto mo na umuwi. Instead na umuwi ka at magpahinga, ipakita mo kay Lord na kaya mo yun, na hindi ka natatakot. Pakita mo, Lord, na nandito ka lang palagi, na laging gumagabay sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ganun dapat, lakas ng loob. Yun yung sandata mo dyan, lakas ng loob at tiwala ng 100% kay Lord. Yun yan. Pagsubok yan sa pananampalataya mo na kailangan mong patunayan. So, maraming salamat guys sa maikling video na sinubaybayan nyo sa araw na ito. Patuloy nyo suportahan ang ating munting channel. Nang sa ganun, marami pa tayong matutunan. Maraming salamat guys. See you on my next video. Thank you. Salamat. God bless.